Sa Lunes, naku, problema to. Dahil meron hong tigil pasada. No, Monday, Tuesday. Dalawang Lunes, araw Martes, ito. dalawang araw yan. Oo. Alright. So alamin natin, ang grupo pong Manibela Manibela, at isa ho sa Piston. mga makikibahagi dyan sa tigil pasada. Nasa linya ho natin si Ginoong Mar Valbuena, ang chairperson ng Manibela. Sir Mar, magandang umaga po. Welcome sa Double Weng, sa Double B. Good Long morning. time no hear, ha? Oo nga. Oo. Ibig sabihin matagal ka nang hindi nag-strike, Sir Mar. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am Weng at Sir Weng. O sir, bakit naman nahantong tayo ulit sa dalawang araw na tigil pasada? Opo, Ma'am Weng, kasi ang daming nangyaring hearing pero hanggang ngayon hindi maipatupad yung suspension para naman sana makapatuloy yung aming mga kasamahan. Hanggang ngayon, iniipit kami, walang tigil po na panghuhuli ang mga kasamahan. Kaya po, nung nakaraan na nagprotesta kami sa harapan ng LTFRB, hindi man kami nilabas ng kahit na sino doon para may makausap sana. Tatawagan lang kami kapag meron ng protesta. Sana hindi naman ganun yung estado, yung LTFRB. Pero huli nating pagkakaalam ay hindi na kayo pipilitin na mag-consolidate, ano ho? Sana ganun nga po, Sir Weng, no? Na maging optional ito. Paulit-ulit naman nating sinasabi na doon sa modernization, wala naman sa amin pong problema dahil nga may mga local manufacturers o kahit tayo mismo ay gumagawa po nito. Ang mahirap lang na kahit na yung mga local manufacturers natin ngayon, wala pa rin pong inaaprobahan kahit sino sa kanila. Inaaprobahan ng DOTR na magkaroon po ng Certificate of Compliance para doon tayo makakuha ng mga jeepney na mura at matay. Opo. Okay. Linawin ko lang, Sir Mar. Kayo ay willing magpasailalim sa PUV Modernization Program pero dapat gawing optional ang consolidation. Pero susunod kayo sa modernization ng unit. Opo, Ma'am Weng. At Okay. marami na kaming naipakita na yung mga unit na-modernize namin sa pamamagitan ng pagsasama-sama, pagtutulungan na kami ay makagawa ng mga prototype. Yun nga lamang, hindi kami makapaggawa ng marami dahil nga hindi naman kami pinapayagan. At wala din namang tulong na o subsidiya na galing sa gobyerno. Kung hindi kami magko-consolidate, hindi ko alam kung bakit po baliw na baliw sila dito sa consolidation na ang tanging gusto lang naman natin, ma-modernize yung ating mga sasakyan. At yung mga ruta naman ay wala naman pong problema sa amin. Yung pong modern jeep na kung saan man ho kayo kukuha, hindi inaprubahan pa ng DOTR yung mga specifications pa noon, yung itsura, gano'n? Ultimo nga, Sir Weng, yung Haraw at saka yung Francisco Motors na halos 70 years na gumagawa ng mga jeepneys. Sa kanilang dalawa, wala man lang pong naaprubahan. Hindi po ba sampal ito sa mga manggagawang Pinoy na napakatagal na natin dito pero bakit tayo yung hindi inaaprubahan at hindi bigyan pansin? Lalo na nitong Board of Investment para naman tayo ay makapag-produce ng mga jeepney talaga. Sir Mar, ito lang. Kung halimbawa po na sundin ang gusto ninyo na magpasailalim kayo sa programa pero hindi kayo magko-consolidate, hindi po ba ma-defeat naman yung purpose talaga ng kabuuan ng PUV Modernization Program? That's the first. Second, paano po yung iba na nag-consolidate na? Yun po yung bakit po laging ikukumpara na paano yung iba? Sinasabi natin, yun po ba ay kagustuhan din nila o napilitan lang din? So yun yung lagi nating tinatanong. Sabi nga natin, mas marami pa yung pumalpak doon sa programa na sumunod doon sa consolidation. Samantalang kami, kahit konti po namin, patuloy siyang tumatakbo. Paano, may datos po kayo dun sa sinasabi ninyo na mas marami yung pumalpak doon sa nag-consolidate? Yung mga nalugi ba itong tinutukoy nyo o nasira agad yung unit ho nila? Pareho, Sir Weng at Pareho. Ma'am Weng, Hindi po ba yung nung mga
nakaraang pagdinig po sa Kongreso at saka sa Senado, mismong DBP ang nagsabi po nito. Mhm. Paulit-ulit nating naririnig sa kanila na ni-restructure yung kanilang mga loans para lang po makabayad. At ang tanong natin, sa loob ng halos 8 taon na yung programa ay nandiyan dyan, meron na po ba na mga kooperatiba na nakatapos na ng kanilang loan? Mhm. Okay, wala pa. Oh, wala pa, hindi pa natapos, wala pa sa kanila ang mga unit, no? Binabayaran pa. Halos po, Opo. ang sabi sa atin po ng DBP at ng Land Bank, halos nangangalahati pa lang at doon sa kanilang mga loans sa loob ng 7 taon na sinimulan nito noong 2017. Mm-mm. At karamihan dito, si Rana, dahil nga bukod sa sobrang mahal, Mm-mm. pagka po may nasira, wala tayong piyesang makuha. Ganon. Mahirap ang Oo. maintenance. Katulad, So wala. Opo, wala po, yun ang pinagmamalaki nila na kapag consolidated tayo, kumpleto na sa pyesa Mm-mm. at mura pa na mabibili. So, kasi lokal Nasaan meron. po yung programa? Nasaan po ang problema nun? Bakit walang spare parts? Hindi po dito sa ating gawa talaga ito. Uh-huh. So So mag-aantay pa lalo galing. na po yung makina nito, Ma'am Mm. Weng, Sir Weng, na galing ng China. Nakita naman natin sa dami ng nakatambak na buwan o ilang buwan o halos naabot ng taon bago dumating yung spare parts. Lugi na yung kooperatiba bago pa ito dumating. Kasi nga yung iba hindi na makapagantay, kinakahoy kung meron man dyan ang nauna ng nasira. Yun ang ginagamit nila. Pero sandali, sa Lunes at Martes, 2 araw to, nationwide to, no? Ilan ho ang makikibahagi dito? At ibig sabihin, wala hong babiyahe sa mga grupo ho ninyo, miyembro ho ninyo? Opo, parehas po ni ang Manibela at Piston, nagkasundo kami na ito yung gawin natin kasi nga wala na. Tinupuan na naman ito at tinulugan na naman sa pansitan na Sir Weng, ano? Opo, sa Metro Manila ho, gaano karami itong sana mawawalang mga babiyaheng jeep? Siguro po hindi po bababa ito ng 20,000, Sir Weng, Ma'am Weng. 20,000. Sa iba't ibang bahagi po ng bansa, anong lugar yung makikisama sa inyo? Halos lahat po ng region, Ma'am Weng, na meron po kami. Okay, Talagang, paano po, sabi po ninyo hindi inuupuan yung inyong panawagan at yung yung pleading apela sa gobyerno. Baka po talagang ayaw nilang aksyonan dahil ayaw talaga nila Ayaw na talaga, maputol oo. yung sistema ng programa ng implementasyon. Ngayon po, kung halimbawa na talagang hindi aksyonan ng gobyerno dahil ibig sabihin, deadmine na dahil hindi nga swakdo sa programang PUV modernization, anong gagawin po ninyo? alam nyo, Ma'am Weng, una, bakit nga ba hindi ina-actionan ito? Sa dami ng nag-consolidate na, hindi nga nila ma-accommodate lahat ito. Yun po yung tinatanong natin sa kanila. Ito po bang nag-consolidate na 80% na sinasabi nila? Kaya na po ba nilang i-modernize lahat ito? Despite na wala po tayong budget para dyan. Di po ba ang dapat magbabudget ay yung nag-consolidate na kooperatiba? Hindi po ganoon, Ma'am Weng. Pero may binibigay ang gobyerno na parang part of the subsidy. Pero hindi sasagutin ng gobyerno Konti. yung buong unit, di ba? Oo. Opo, naintindihan po natin yan. Opo. Yung palamang pong subsidy, halos kulang na kulang po, Ma'am Weng. Opo. Kung may budget po na 1.6 billion ngayon ang DOTR o LTFRB para sa modernization program, isipin niyo po 86 to 90 billion pesos ang kinakailangan na subsidiya para dito sa lahat ng mga jeepney na to. Tapos 1.6 billion, karamihan pa po dun sa 1.6 billion, pampasahod lamang po dun sa mag-i-implement ng programa. Kaya ho siguro inuupuan rin kasi nga baka hindi naman daw nag-iingay yung mga nag-modernize na. Ang mga yung mga nagpo-protesta, ito yung mga ayaw mag-consolidate. Alam niyo, hindi po naintindihan talaga. Talagang ayaw lang talagang pakinggan. Siguro may kailangan talaga tayong gawin para ko mapakinggan. Kasi ang sinasabi lang natin hanggat hindi naman tayo na-modernize, wala naman budget para doon sa modernization. Bakit hindi po kaya ang makabiyahe pa po kami? At kahit yung mga nauna pong nag-consolidate na mga application pa lamang,
hindi nga po din makarehistro kagaya namin. Makarehistro ng mga sasakyan. Kailan po mahuli kayo nag-sit down talk kasama ang LTFRB? Kayo po, ma'am? Kailan po kayo huli nakipag-usap sa taga-LTFRB? 2 weeks ago na kami ay nagprotesta sa harapan ng LTFRB, Mhm. wala naman pong nakipag-usap sa amin para o harapin kami kahit nakapasok kami sa loob. Talagang hindi namin maintindihan, Ma'am Weng, Mhm. kung magpapatuloy pa ba kami o hindi na. Mhm. Pero hindi naman nila lahat mapatigil kahit Okay. despite na meron ng deadline. Mhm. Hindi nila matanggal kasi may pangangailangan talaga para sa mga mananakay. Pero Oo. bakit hindi nila kami magawang bigyan ng mga legal na mga kaukulang dokumento para makabiyahe po kami ng legal. Okay. Alright, sige. Salamat ho sa naibahagi niyo mga pahayag na yan ngayong umaga. Text So, tayo Monday para and doon Tuesday, sa update sa Tigil Pasada. Monday, Tuesday na Oo. protesta po. Thank you, Sir Mar. Maraming salamat po at Thank you. mabuhay po Good kayo. morning, good Thank you. morning. Yun. Si Ginoong Mar Valbuena, ang chairperson ho ng Manibela, mga kapuso. Teka sandali, yung Hilingan, walang pinoprotektahan.